Hello, si Dudes po ulit. Isa pong mapagpalang araw po sa lahat. Ngayon po ay pag-aaralan po natin kung paano po gumawa ng yung ads or flyers. May na-receive kasi akong message galing dun sa aking page na ginawa sa Facebook, galing kay Juice MQTS. Ayan, galing sa kanya, Juice MQTS from Ormoc City. Ito mensahe niya: Dudes, postcard tutorial paano mag-create ng advertise ads gaya mga ganito. Salamat. So kaya pagbibigyan ko si Juice base dun sa experience or kung paano nga ba gagawin. Kasi ang paggawa ng flyers or yung mga ganitong ads, nakabase yan dun sa creativity mo, kung ano yung concept na gagawin mo. So since alam mo na yung mga basic na mga tools sa Photoshop, madali na lang yan since available na rin sa internet lahat halos itong mga ganitong pictures. So madali na lang siyang gawin. But sa ano na to, ituturo ko sa kanya kasi tinanong ko siya kung in what particular ba, ganito ba talaga ang gusto mo mangyari. Sabi niya oo. So naghanap ako ng mga materials kasi kailangan consider natin first paggagawa tayo ng ganito. Una, yung concept ng gagawin natin, tapos yung mga materials. Tapos ngayon hindi na mahirap mahirap gumawa ng mga ganito kasi marami nang available sa ating kaibigan na si Google. So kung may concept ka na, madali na lang siyang gawin kasi lalo na pag may internet tayo. So dito ituturo ko sa kanya or sa inyo kung paano to siya, yung mga basic na gawin. Una, kailangan yung nga sabi ko, yung concept. Since ganito yung magiging concept niya, hinanap ko tong background niya, itong malaki, which is itong runway. So nahanap ko kay Google, ito na siya. So kaparehas talaga, no? Ang hindi lang kasi parehas, tingnan kasi ito malaki, kasi ito siya maliit kasi na-edit na nga. So base dito sa binigay niya na picture, si runway yung magiging background niya, yung bali naging canvas niya. Actually kung gagawa ka talaga ng ng sarili mo, kailangan i-consider mo yung napag-aralan natin. Pag gamit mo ba to pang print, kailangan naka 300 yung niya or 200 yung resolution niya para print, maganda siya sa pagdating sa print. Or yung materials natin, kailangan i-consider natin na maganda yung resolution. So dito naman ginawa siyang background. I suppose na ang gamit niya lang ito pang post sa Facebook or kung saan mga website. So alam natin kung ano yung resolution na gamit sa mga viewable when it comes sa mga desktop, laptop, tablet, or websites. Usually 72 talaga ginagamit na resolution yan. Dito kay runway, image size, ayan siya 96 yung resolution niya. So kaya maganda yung niya, yung view niya or yung pixel niya. So ngayon start tayo. Paano siya gawin? Una, titingnan natin to. Medyo kinat na niya dito hanggang sa kinat niya tong sa may wings ng wing ng
ng airplane. So, paano gawin? Pwede natin gamitin yung basic tool natin as itong crop tool natin. So, since dito kinrap niya sa right side, so yung crop natin pwede natin customize. Ayan, crop natin hanggang dyan, pagpalagay natin ganyan, okay. Tapos ayan, so na-crop na. Ayan na ang ano natin. Pero ugaliin pa rin natin na ando natin Control Z na i-duplicate yung layer natin para may backup tayo kung sakali. So close na natin yan, tapos pwede natin siyang i-move ganyan or i-crop natin siya, para kasi yan yung magiging background na natin. Crop, yan. Hindi na natin masyadong i-perfect yung pagkagayahin natin. At least makita kung paano siya gagawin. Ngayon naman, ang sunod is, ang nakikita ko muna, unahin natin itong mga madadali, no? Ayan, itong pink or purple. Ang gagawin natin dyan, gumawa tayo ng itong shape tool natin. Hanap tayo ni rectangle tool, i-fill natin, okay, black, lagyan natin ng stroke na white since may white yan. Tapos ito purple, ganyan ba? Okay, let's see, ganun yung ano niya, kulay. Ngayon gawa tayo kasi editable na. Oops, palitan natin to, naka-dash siya. Ayan. So, paano ang ginawa niya? Naka-elevate siya. So, i-transform lang natin gamit yung transform tool natin. Kung hindi natin makita yung transform tool, nandito yan, show transform controls. Pag tinanggal natin yan, hindi natin makikita. Or control T dun sa keyboard natin. Pag nag-control T tayo, lalabas na yung transform tools niya. Pero pag wala, etong sa may option bar niya, i-click mo lang, makikita mo na yung So better na i-check mo yung show transform controls para anytime na magtatrabaho ka, lalabas na siya ng kusa. Hindi mo na kailangan na mag-control T. So kuha natin. So since naka-elevate yon, transform, lang natin, rotate na lang natin. Pag nakita natin itong cursor na natin nagbago, nag-curve na siya, yan na yun. Yan, move natin. Tapos ayan na siya. So, kung hindi man perfect, at least yung procedure kung paano siya ginawa, no? Move lang natin. Kung gusto mong lakihan pa yung stroke niya, yung kulay white, yung ginawa natin, makikita rin natin yan dito. Or dito, click lang natin yung shape tool natin, tapos yung stroke, yan, kita nyo nagbago pag tinaasan natin to dito. So ganun lang po kung paano siya gagawin. Yung kulay pwede natin palitan dito. Yan, okay natin. Tapos dalawa, zoom natin para makita talaga. Ayan, nakatabon. Actually parehas lang siya, dalawa. Punta tayo sa natin. Tapos Control J or duplicate layer, no? J as in jar. Pag kinontrol J natin yan, dadalawa na yung layer natin dyan. May rectangle 1, copy na siya. Ibig sabihin, dalawa na yung layer nandito ngayon. So move lang natin
or duplicate layer. Ayan, pangalanan natin para hindi tayo maano. So since for the sake of tutorial lang, ayan na siya. Move na lang natin to dito, tapos ganun din gagawin natin as we desire na ano yung magiging ano niya, forma. Ayan, move natin. Ayan lang. So actually madali na lang talaga pag nakuha nyo na yung mga basic tools, pag move, pag cut, pag transform, sa lahat o yung mga basic tools na tinuro ko dati, napakadali na lang. Kasi yung mga nakikita natin dito, itong mga to, yan, puro halos basic tools na lang yan. Tsaka copy paste na lang yan sa Google, no? So nagawa na natin yung dalawa. So may nagawa na tayo. Ito na. At wag natin kalimutan lagi pag nagtrabaho tayo, kailangan i-save natin yung mga trabaho natin para kung nawala man ng baterya yung laptop natin or nagbiglang nawala ng power yung mga desktop natin, nag-brownout out, punta kayo sa file menu bar, save, tapos dun sa ads, kasi dito ko nilalagay siya, save nyo as PSD na ngayon, tapos ads or flyer, depende na sa inyo yan. So secure na tayo niyan ngayon nga, na nandun na yan dun sa folder na ads kung saan natin sinave. Para makasure tayo, tingnan natin yung ads folder. Ayan na yung ads.psd. So sure ka na nandun talaga yun, nakasave na siya. At ugalayin natin, although may automatic naman to na save, nagsisave si Photoshop, mas maganda pa rin na nagko-control S tayo lagi or nagsisave, no? Para sure tayo kung ano man mangyari, may babalikan tayo. Kuha. Okay, tuloy tayo. Next, ano bang mas madali dito? Etong apat na to, hindi ako nakakuha. May nakuha ko sa office, nakalimutan ko sa pagmamadali. Ngayon, naghanap na lang ako ng mga picture para maging sample doon sa gagawin ko. Ngayon, meron ako dito mga picture, 4. So, unahin natin to ngayon, tong 4 na ilagay. Puntahan natin tong number 1. Ayan. Halimbawa na lang yan. Ayan, control. So, control A. Since pagpalagay natin galing yan sa Google, kinopya natin, tapos nilagay natin dito. Or direkta mong i-paste dun sa ads PSD mo. So, control A, ibig sabihin all. Control C, copy. Tapos punta ka dun sa tinatrabaho mo, tapos control V, paste. So since malaki yung natabunan yung canvas natin, control 0, ayan, para makikita natin lahat. Ganyan kalaki yung natin, file natin. So paano siya, naka-transform tool na yan, nakikita na natin. So gamit yung shift, tapos itong nasa gilid natin, hilain natin papunta dun sa hanggang sa yung desired natin na size. Check natin, tapos control 1 or yan yung control 0 para babalik sa dati. Control 1 yun yung actual na niya. Pag pinrint natin, ganyan na ganyan siya kalaki, or ganyan yung cool, talaga niya yung visual niya. So control 0, balik tayo. Now gusto natin i-cut to, or gusto natin for the sake lang na magaya dun sa i-cut natin siya. Ayan, gamit itong rectangular marquee tool. Ayan. Tapos gusto natin tanggalin tong portion na to. Paano siya? Since may selection na tayo, kailangan piliin din natin yung layer na kakat natin. So pag dinilit natin diretso yan, matatanggal yung gusto nating maiwan. So ang gagawin natin, control shift I.
Pag Control Shift I, ibig sabihin, in-inverse natin yung selection natin. Tapos, delete natin. Ayan na yung madi-delete. Since ito yung layer lang na pinili natin. So, yun. Meron na tayo niyan. Litan natin. Medyo malaki pa rin siya. Ayan. Litan pa konti. Or lang. Ayan. So, depende na sa inyo yan. Nasa sa inyo. Kaya nga, kailangan magiging creative. Creative kayo pagdating dito sa ganitong trabaho. At yan ang wala ako. Ngayon tuturo ko lang kung paano gagawin itong ni-request ni Juice. Now, apat to. Puntahan natin yung pangalawa. Control A, Control C. Tapos punta tayo dun sa ads natin. Tapos Control V natin. Yan. Control 0 para makita natin lahat. Tapos Shift para hindi magbabago yung image natin. Tapos Control 0 ulit. Yan. Now, kailangan maging parehas siya para yan. Okay, ganyan. Basta importante na andyan na. Pagpalagay natin yan, ano ba meron dito? Si Bangkok, si Kuala Lumpur, si Hong Kong, tsaka si Singapore. So, balik tayo sa pangatlo. Control A, copy. Punta tayo sa trabaho natin. Control V, paste, Control 0. Oops, nasa taas siya. Nasa baba siya. Lagay natin sa taas para ayan, litan natin. Okay. Control 0. Ayan. I-inline natin para may guide tayo. Zoom natin. Ayan. Tapos gusto mo parehas sa kanya, bawasan mo yung opacity. Tapos or control ka dito kay V. Yan. Kahit wala na yung opacity na yan, control ka dito kay, select mo to, control, tapos click. Ayan, na-selection na siya. Ngayon punta ka doon sa layer 3 natin. Tama ba? Mali yata. Control D. Yan. Tapos mali yung pagkakalagay. Dapat na doon siya sa taas yan. Kasi ito yung babawasan natin. Maingay. Ayan. I-inline natin. Ayan. Pag tingnan natin sa opacity, ito yung mababawas. No? So, para perfect yung pagka-cut natin, hindi tayo pwede natin i-select control to. Tapos, punta tayo kay layer 3. Tapos, control shift I, delete, boom, ayan na siya. Control D, para i-deselect. Tapos, baba natin, ayan. What else? Yung isa naman, para maging 4. Control A, control copy, punta ka dun sa ads.pst mo, yung trabaho mo. Tapos control V, paste. Yan, sobrang laki. Dito natin. Control 0 para yan. Ayan na. Pantay natin. Yan. Kasi gusto natin maging pantay rin yung at control dito sa layer 3, click, ayan, may selection na tayo. Punta sa layer 4, control shift I for inverse, tapos delete. Ayan na. So may 4 na tayong may 4 na nasan yan? Ayan. Ayan, may 4 na tayo. So kung gusto natin may line na guide tayo
punta tayo sa, pag wala kayong ganito, yung roller, hanapin nyo sa window menu bar, hanapin nyo sino ba to? Si roller. Nasaan na? Dito ba yan? Saan ba makikita si roller? Nakalimutan ko. Roller, nasaan ka na? Ang alam ko kasi, ano lang siya. Alam ko kasi control R. Pag kinontrol R mo, lalabas yan. Tingnan nyo, nawawala. Control R. Nakalimutan ko saan ba yun si roller. Ayan, sa view pala. Sa view, tapos control R. Ayan, oh. So, maganda pa rin na alam mo yung mga shortcut menu para, or shortcut key. Para at least kung nakalimutan kung nasan sa menu bar. Pero nandito lang talaga lahat yan. So, control R. Paano gagawin? Para may guide. Kuha ka lang dyan. Pindutin mo yan, oh. Yung pag nakita mo nagbago, yung naging puti yung cursor mo from black na may cross hanggang sa naging white siya. Sabihin, pwede kang kumuha dyan. Tapos dalhin mo dito ngayon. May guide ka ngayon. Ayan, nagkulay blue siya. Zoom natin para, ayan, may guide tayo yan, no? Diba? Para sure tayo na straight or magkalihira talaga. So, paano ba ang sitwasyon dito? Ayan. Medyo malalaki pa rin yung ginawa natin, but at least may idea na kayo. Ayan. Kung paano siya gagawin. Control 0 para balik sa ano. Pwede na natin tanggalin yan. Ayan, oh. Para hindi tayo maguluhan. So, ano pa meron dito? Yan, nagkaroon siya ng parang shadow. Paano gagawin yan? Maraming paraan dyan. At meron pa pala problema. Nagkaroon siya ng radius. No? Hindi siya purely yan. Hindi siya yung edge na yan. Para lapit natin. Itong edge na to, ano siya, straight. Samantala dito may radius. Yan, no? Hindi masyadong klaro. Kasi pinrint screen ko lang eh. Ayan, may radius siya. So, tingnan natin. Ayan, paano ba ang gagawin natin dyan? Ano ba magandang gawin dyan? Well, pwede natin gawin itong rounded na shape tool natin. Pwede natin gamitin yan. Tapos dito, naka-path. Tapos, ayan. So, since ang radius natin sobrang laki, bawasan natin. No? Ayan. Delete muna natin yan. Ayan na. Ayan. At next natin gagawin, balik tayo sa dati. Ano ba maganda dito? Yan. At shape ba? Ayan, shape para makita natin. Tanggalin natin yung stroke. Yan. Ito yung shape na to. Yan. Pwede na natin na para sa akin kasi may radius na yan eh. Yan, may radius na siya. Apply. So, paano ba gagawin? Control natin yan. Ayan. Kung napansin nyo, kanina, or ngayon, may ano na siya, gumawa tayo ng shape na may radius. No? Actually, pwede pa natin yung palitan yung radius para makita talaga natin. Control D muna. Select natin yan.
paano ba ito? Nakalimutan ko na. So, ayan. Gumawa ng radius. Tayo magbago. No. Anyway, tingnan natin yung gagawin natin na radius. Pwede tayo mag trial and error. Ayan, trial and error. So, malaki yung radius niya sa 22. Lagay natin 9. So, tingnan natin 9 it's or 10 para ano na, hindi siya, no? Yan, 10. Okay, yan, 10 ang gagamitin na natin. Now, gawa tayo ng shape na naka-radius na 10. Ngayon, gawin natin dito. Ayan. Tanggalin natin yung stroke. Ayan. Now, okay na siya. Ang next na steps natin, kasi ang purpose na natin magkaroon ng radius, itong edge ng picture natin. Next, control, tapos click natin ito, nakita natin yung square, may nagbagong square. Press nyo yung control, tapos click, ayan, may selection na tayo. Tapos may selection tayo, punta tayo dito sa image natin, tapos na cut natin, tapos control shift I, tapos delete natin. Up. Nasaan yan? Ano nangyari? Nabura pala yung ano. Balik. Control. Tama ba itong pinagagawa ko? Punta ka sa layer 4 mo. Tapos delete. Ano nangyari? Mali ata. Layer 4. Control shift I. Tapos delete. Diba ang na-delete? Ayaw ata gumana. What happened? Una pa pala gawin natin. I-center pala itong dalawa. Ayan, tapos control. Nawala na yung ano. Una, pag nakakuha na tayo niyan, select natin yan, tapos selectin natin tong layer 4 natin dito sa kaya pala hindi gumana kasi layer na to is layer 1. Kaya pala nagkamali, ayaw talaga gumana. So yan, isa pa yan. Kailangan careful tayo dun sa mga labeling natin. Be sure na yung napili natin is yung layer na ikakat natin. So, select natin itong si round rectangle as guide natin yan sa pag cut natin dito sa image natin. So, ilagay natin si layer 1 nga dyan para layer 2 magkasunod dyan, layer 3, layer 4 yan. So, ibig sabihin ito si layer 1 ngayon. Yan, ayan naman si yung guide natin. So, problema natin kung paano natin siya i-center dito sa image na to para pantay ang kuha niya. Gagawin natin, select natin yan, tapos i-select din natin si layer 1. So, select first ito, tapos control natin layer 1. Yan, na-highlight na yung dalawa. Tapos nakita natin dito sa may option bar, may itong icon na yan, ibig sabihin yan, nagka-lihira na. Tapos ito sa gitna naman. Ayan. Sure ka na yan na yung kain niya sa pag-cut niya is pantay. Ganun lang. So, next, kagaya ng ginawa natin kanina, control, tapos click. Ayan, may selection na. Punta ka sa layer 1, tapos control shift I. Kasi ito yung portion na tatanggalin natin yung sa labas, di ba? Tapos delete. Ayan na. Control D. Tapos off natin para makita natin. 'Yon. Ayan na, may
may curve na or may radius na nabawas or nagawa. Kuha. Next, si layer 2 naman. Select si layer 2, tapos si layer 1. Tapos, pagitna natin yung dalawa. Ayan. So, since malaki pala si kasi hindi natin ito nasukat kanina si layer 1. Gagawin natin si layer 1 ang ipaparehas natin dito. Control T natin. Ayan. Tapos select si layer 2, control, select si layer 1, control shift I, tapos delete para magkaparehas. Ngayon balik tayo sa si rectangle yung guide natin, yun yung babawasan natin ngayon para magkaparehas. Ayan. Anyway, yan ang gusto nating kuha. Ayan. Balik tayo sa dati, layer 1, select, highlight, tapos center. Okay, center na. Select si si rectangle, control, tapos layer 1, select, shift control I, then delete. Ayan, delete na yan. Yan na natin, yan. Next, si layer 2, select natin si rectangle as our guide, tapos select si layer 2, and then go to center natin silang dalawa. Off natin si layer 1 para hindi tayo maguluhan. Now, select natin si rectangle, control, yan, para makagawa ng selection. Punta kay layer 2 ngayon, tapos shift control I as inverse, tapos delete. Ayan na, nagawa na. Kita na natin yung pagbabago. So, next, kay layer, off natin si layer 2, open natin si rectangle, tapos control, layer 4, select, tapos center. Yan, asa na yun? Nandito. Ayan na. As usual na gagawin natin ganun. Select si rectangle as our guide, tapos si layer 4, tama ba? Layer 4 ba to? Control shift I, delete. Okay, it works. Now, ayun naman si layer 3 naman. Select si off, i-align muna natin yung dalawa, center, and then control, layer 3, shift control I, delete, off, delete. Ayan. So pwede na natin i-delete si rectangle since nagawa na natin yung 4. Tapos buksan na natin silang tatlo. Tapos align natin ulit. Ayan. Kuha tayo ulit ng guide. Ayan. Zoom in natin. Ayan. Zoom in natin. Si opacity niya nabawasan. Ayan. Okay. Control 0. Adjust natin yung nila. Ayan. Okay, pagpalagay natin ganyan. Okay na. Nahirapan ako dun Okay, ganyan na. Sunod is gagawa natin ng ang tawag nito, shadow. So may dito sa double click natin layer, dito sa may layer style makikita natin si drop shadow. Pag kinlik natin yan si drop shadow, makikita natin tong options dito or yung adjustments. Pero pag in-uncheck natin, pag dito ka ayan na, may lalabas na. So first, ito piliin natin si layer 2. Nagkabaliktad na naman. Sige, hayaan na natin, at least nakikita natin dito. Double click,
Tapos, layer style, drop shadow. Ngayon, yung opacity, taasan natin para makita. Yung size, ibaba natin para, or depende sa atin. Kung gusto nyo medyo blurry siya, yan, ganyan mangyayari niya. Oh, laki siya. Oh. Ngayon, yung distance niya, lagay natin. Now, yung angle niya, iba kumpara dito. So, depende pa rin sa atin yung kung anong gusto nating angle. Dito yan, yung angle na yan, pwede palitan yan. Ayan o. Ayan, kung gusto mo dyan, or gusto mo dito, nasa sa'yo na yan. No? Ayan, yung distance niya, pwede mong bawasan, or pwede mong, ayan na. Ayan, may drop shadow na siya. Okay na yan. 13, 1, 2, 3. Okay. Ayan. Yung FX kasi, alam ko pwedeng kopyahin ito eh. Copy layer style. Ayan, may copy layer style na option. So, since ang itong tatlo na to gusto natin parehas lang dito, syempre para parehas hindi siya maging pangit tingnan. Copy layer style. Punta ka dito, paste layer style. Ayan. Now, paste layer style. Ayan, paste layer style. Click mo lang yung ayan. Hindi mo na kailangan Control 0. Hindi mo na kailangan pa na i-double click lahat 'yon. So, copy and paste lang. Ayan, may nagawa ka ng nagawa na natin itong apat na to. Ano pa? Itong paano to? Ito. Yan. For me, ito is brush lang ang ginamit yan. Kaya kanina, naghanap ako ng mga brushes sa internet. Sa Google, marami na mga free brush. Or pwede ka na mag-download ng mga brush. So, nakuha ko yung medyo malapit. Or ewan ko kung malapit ba to. But, for me, itong splat na to, or yung parang dugo, brush yan. Ngayon, paano gawin? Of course, pag gumawa ka ng brush, or gumawa ka nun, huwag ka basta pindot na lang ng pindot kasi, or gawa ng gawa. Kasi mangyayari niyan, sa layer na yan siya mapupunta. Mahihirapan ka sa pag-edit sa susunod. So, ang gagawin mo is, gumawa ka ng bagong layer. So, pindutin mo tong create new layer. Boom. Lagay natin si brush. Para, label natin. Now, pag pinindot mo si brush, may selection dito sa option bar. Pwede kang, naituro ko na rin to, pwede kang mag-load, pwede kang mag-reset, pwede kang ipaglagay lahat to. So, hanapin natin yung brush na splat type. Ito pa yun. Ito. Ayan, no? Yan. Since may layer na tayo, so sure na tayo na pwede natin yung i-adjust or i-manipulate pagkatapos. Ayan. So, eto, halimbawa lang to ha, pwede nyo pang hanapin talaga yung tamang brush. At least may idea lang kayo. Itong brush na to, pwede natin baguhin. Alam natin yan. Yung sa CC kasi, lalabas na yan. Pag nag-right click tayo, lalabas na kaagad yan eh. Ito since S6 yung ginamit natin. Pag nag-brush tayo, asa na yun? Tapos, pindutin nyo lang tong icon na to. Tapos, ito yung lalabas na. Pwede natin i-adjust yan. Yung angle niya. Para magbago naman yung natin. Ayan o. Para may hindi parehas lang yung niya, yung takbo ng niya. Ayan o. Ayan. Yan. Pansin nyo, may pagbabago. Kasi kung puro ganyan lang, gagawin natin, yan. So, hindi natin makukuha yung magandang forma or yung ganitong gustong gawin natin. So,
Kaya ito yung naisip ko na gawin. Ayan. Close na natin. So, halimbawa, ayan na yun. Tapos, pwede natin yan lakihan or litan. Off. Mali. Control or shift. Ayan. Pwede natin yang i-transform, i-rotate sa gusto natin, sa desired natin na position niya. Ayan. Off. Yan. Yung mga kalat nito, pwede natin i-delete na yan. Delete na lang natin yung iba na hindi na siya maganda tingnan. Sobra naman. Yan. Yan, naisip kong gawin para dito sa design niya na ginamit. Tapos, pwede natin lakihan pa. Select yung brush na to. Off. Brush. Lakihan pa natin. Or, yun natin para, ayan na. Ngayon, ang kulay. Nasa sa inyo na yan kung anong gusto mong kulay. Double click mo lang. Tapos, color overlay. Double click mo lang yung layer. Tapos, color overlay. Gusto mo pa rin yung, ano na yan, green. Ayan. Yan na siya. So, ano ba? Yan na lang. Pwede nyo paglaruan yan, yung inner glow niya or inner shadow niya. Ayan, para medyo may, ano siya, may, ayan o, pwede yung, ano paglaruan yan dito. Para at least makikita natin yung medyo strong or may pagkakaiba or na ano siya. So, nasa sa atin na yan. Depende na, pwede mo tanggalin din yan. Ako, lalagyan ko yan para pero medyo may ano naman siya yung dating niya. Now, next, madali lang. Pagkatapos yan, text na. Kasi, ito, pwede mo nang kopyahin to. Control J or Alt key. Tapos yan, pag nakita mo yung black and white na cursor natin, pwede na yan, no? Yan. Yan. Copy ka lang. Tapos, right click ka, Control T, horizontal para maiba naman. Yan. Or, gumawa ka ng yung sa brush mo kanina. Yan, maghanap ka pa ng mga splats or yung blood splat. Ayan. Pwede kang gumawa ng mo. Gaya ng ginawa natin kanina. Tapos, palitan mo yung Ganun lang ang procedure. Ayan, o. Diba? Ayan. Off. Ayan. So, depende na sa atin yan. Ito is guide lang kung paano siya gawin. So, halimbawa ganyan. Ayan, para hindi masyadong mahaba na yung tutorial. Ayan. So, halimbawa, Bangkok, Kuala Lumpur, Hong Kong, Singapore. Ayan. Gawa natin. So, ayan na. May apat na. Ilagay natin dito sa siya. Inline dito sa okay. Next. Ayan na. Yung text naman. Ito, text. Tapos click natin. Bangkok. Tapos lang. Bangkok. Ayan. Control T or lakyan natin. Diba? Yan, alam niyo naman kung paano na magpalit ng ng font dito. Pag-click niyo yan, tapos highlight niyo or pwede na hindi highlight, tapos hanap na kayo ng text niyo dito. Kung ano yung desired na text niyo. Yan. Halimbawa, yan na. Kulay. Ganun din. Pwede kayo mag-double click na dito. Or bago kayo gagawa ng pagpapalit na kayo ng kulay dito. Ito yung mga option. Blue. Yan. So, kailangan yung creativity nyo. Ayan, Bangkok. Ano ba? Wala naman siyang ibang design. Parang may ata siya, may
may konting drop shadow. Drop shadow niya para talabas yung ano niya. Yan. So, yan. Ayan, para sa akin. Ngayon, kopyahin mo lang yan uli. Yung alt key na gagamitin natin. Tapos drag T or yung etong text pa ito natin. Ano ba yan? 7 8 9 whatever. Nawala. P 7 8 9 kalimutan ko na. Ayan, kulay. Palitan na natin dito yung color overlay. Ano bang kulay dun? Orange. Yan. Tapos, tanggalin natin yung drop shadow muna. Kasi, ito kung titingnan natin. Naka-stroke yan. Yan o, may stroke. May kulay white sa palibot niya. So, double click mo lang. Tapos, stroke. Ayan. Color, white. Ayan. Okay. Depende sa'yo kung gusto mo lakihan or liitan. So, dapat i-match mo lang. Yung P natin maliit. Dapat malaki. Ayan. So, pwede mo rin palitan itong, ayan na, Bangkok 7988. Kaltan. Mali. 789 yan sa akin eh. So, yan. May text ka na. Yan, yung dalawa para mabilis ka. Group mo yan. Control G. Ayan. Lagay mo Bangkok. Ngayon, Control J mo uli or duplicate mo yung group mo yan. Lagay mo naman Singapore. Okay, may Singapore ka na. Hilain mo yan siya dito sa baba. Shift mo para straight lang siya. Ngayon, open mo yung group mo. Tapos, palitan mo ngayon itong text mo. Ayan. Singapore. Ayan. Palitan mo ito ng 9. Para madali na lang yung trabaho mo. Hindi ka na magano. Ganun din uli. Hanggang sa matapos ka. Ayan. Meron ka ng kompleto na. What else? Ano pa ba? Control 0. Ito namang Visa, Mastercard, PayPal. Madali na lang yan. Naroon na rin yan sa Google. Kung maganda nga, makuha mo yung mga PNG type para hindi ka na maglinis-linis pa. Asa na yun? Ayan, Visa. PNG file. Kasi transparent. Kopyahin mo lang yan. Dalhin mo sa ADS. Ayan. Ayan na siya. Alitan mo lang. Ayan. Yung layer mo, pangalanan mo. Kasi marami ka ng layer, Visa. Para hindi ka hirap sa kakahanap. Ayan. Visa, itaas mo para nasa taas siya, makikita siya. Ayan. Zoom para makita mo ang gagawin mo. Liitan mo pa siya. Ayan. Saan ba siya nakalihira? Enter. Visa, ayan. Magkalihira yung Visa, Mastercard, tsaka PayPal. Ngayon yan. Liitan pa natin. Ayan. So, depende na sa inyo. Ngayon, nakalagay dito. Lapit natin. Nakalagay dito parang may outer glow ang ginamit. Kaya siya medyo umilaw. So, select natin to si Visa. Double click natin. Ito yung outer glow, piliin natin. Ayan opacity. Yung size niya. So, nasa atin na yan. Kung tingin natin maganda na yan. Yung kulay, pwede natin palitan din yan. Kung itong gusto natin kulay, ganyan. So, nasa sa atin na rin yan. Next, si Mastercard. Ayan. Diretso mo ng drag and drop. Sobrang laki. As usual, yung ginawa natin kanina. Transform natin. Ayan.
Ganun na lang kadali gumawa ngayon kasi nga available na lahat sa internet yung mga itong mga to. Na kung gusto mo talagang gumawa ng ganyan sarili mo para i-vectorize mo siya or malaking file, hindi siya nasisira. Isa pa pala, nakalimutan ko kanina. Dapat pala ginawa natin smart object, but anyway, malalaking file naman yan. Sa susunod, ituturo ko yung smart object kasi napaka-importante yun. Ngayon, ginawa natin kanina is copy layer style. Then, lagay natin kay Mastercard muna. Label natin master. Mamadali tayo eh. Paste layer style. Yan na. Ganun na lang kadali. Ano pa ba? PayPal. Drag and drop na lang yan. Pag nakuha na natin yan. Yan na si PayPal. So, tingin natin nasa ilalim, hindi nakikita. Ilagay lang natin dito sa pinakataas. Yan. Oof. Ayan. Yan na si PayPal. Yung kinopya natin kanina, nandyan pa rin yun. Paste layer style. Ayan na siya, oh. Wala nang kahirap-hirap. As long as may concept ka na. Ayan na siya. Tapos, ano pa ba? PayPal. Ngayon, ito. Itong, may isa pa pala dito, international all-in package. Unahin natin to si Meow Meow. Nakita ko to. Oof, ayan, cancel. Ngayon ito kasi nagmamadali ako, hindi PNG yung nakuha ko. Well, yung nalaman natin kung paano siya, di ba? Kasi since madali lang kasi yung background niya white, pwede natin i-delete na yan. Tingnan mo. Yeah, delete na lang natin gamit itong selection tool natin, magic wand. Kasi puro white naman yun eh. Dalhin natin dito. Ayan o. Yan, lagyan natin sa taas. So, nasa sa atin na yan. Kaya nga sabi ko, importante yung konsepto sa paggawa kasi mangungulikta ka na ng mga materialis mo eh na ilalagay mo. So, available na lahat kay Google ngayon. Ngayon, ito naman yung, kasi itong alam ko pang ano to eh, na promo, pang Halloween promo. So, ayan, naghanap ako ng wala akong mahanap kasi kaya ito ginamit ko. Ayan. Yan lang, drag and drop ka na lang pag nakuha mo na. Ayan o. Wala kang kahirap-hirap. Yan, may puti sa taas, burahin natin. Delete. Off, mali. Control D. Delete. Ayan. Control D. V. Sana natin. So, transform natin. Nasa sa atin na kung paano natin siya i-design or paano natin siya yan. Now, pwede mo rin yan lagyan ng mga layer style kagaya ng emboss. Pwede mo siyang i-emboss. Pwede mo siya lagyan ng inner shadow. Pwede mo lagyan ng inner glow. Ayan, para may glow naman sa or outer glow. Ayan, nasa sa inyo na yan. Ayan, spread yung opacity. So, nasa sa inyo na yan kung sa tingin nyo maganda. Wag lang nyo i-over lagyan ng kasi mas maganda pa rin simple yung pagkakagawa nyo, no? Hindi lang i-over anong tawag yan, pagkakagawa. Pero tsaka hindi rin kayo mahirapan na rin. So ito pwede natin lagyan ng siya, outer glow, para titingkad naman yung niya. Ngayon, yung as usual, ito, ayan, international all-in packages. Ganun din yung brush, gawa kayo ng layer or hanapin natin to. Yan, itong dalawa, to Singapore, ito, or itong Bangkok. Yan, duplicate layer natin yan, or duplicate group natin, tapos natin yung package. Okay,
dalhin natin sa taas. Yan, itong layer na to. Yan. Ngayon, edit natin yan kasi dito yan siya eh. Yan siya eh. Edit natin yan. Open natin yung group. Now, ito wala na yan. Delete na natin yan. Si Bangkok na lang. Aha, hindi pa natin nakuha si brush. Anyway, international ano daw yan? International all in packages. All in packages. Yan, paano natin i-arrange yan? Dito lang yan. Highlight natin. Itong icon na to, pwede natin i-adjust yan. Naituro ko na rin to. Yan. Tapos, ano bang kulay niya? White tsaka green. Yan. Si international, i-highlight natin. Palitan natin ng white. Okay. Oh, ba't walang nangyari? Kasi galing dito yan eh. Tanggalin natin yung ayan, may international. Tapos ang packages is green. Blue ba? Whatever. Blue. Now, pwede mo rin i-customize yung itong text mo. Ayan. Pwede mo rin lagyan ng, palitan mo rin ng ayan. Pwede palitan ng anong tawag nito? Text. Ano yung gusto nyong text, maghanap kayo. Ayan. Bawa yan. Tapos pwede nyo ring lakihan. International packages. Pwede nyo palitan ng kulay. Nasa sa inyo na yan. Pwede nyo ring i-separate. Ayan. Now, sa brush, hanap tayo ng brush. Ayan, brush copy. Ayan, brush copy. Marami naman brush copy. Okay. Copy, duplicate natin yung layer. Brush 4. Dahil natin dun sa baba ni international. Hilain natin. Off. Since nasa group siya, nakapasok siya sa group, gamitin natin yung arrow keys natin. Or, para hindi tayo mahirapan, i-ungroup natin yung layer. Para pag select natin kay brush, diretso na natin. Now, malaki siya, lakihan natin. Yan. Ayan na. Pwede rin natin palitan ng kulay. Kulay blue siya eh. Kulay of brush. Inaantok na ako. Kulay blue. Okay. Bahala ka na kung anong gusto mo dyan. Tapos gawin natin itong puti. Kasi puti yung original niya. Ayan. Bahala ka na rin sa text. Ang tawag nito. Kung gusto mo lagyan ng stroke or pwede mo nang paglaruan yan. Ayan. Itong packages dapat naka-green kasi hindi makikita. Naka-blue yung Ayan. Yan, depende na sa inyo yan kung ano yung maganda sa mata nyo. Alam nyo naman kagaya yan, hindi klaro. Kailangan ipakita nyo na siya. Ngayon, lagyan nyo ng effects. Ito kasi, sinama ko to eh. Dapat kasi nakasiperate yung purahin nga natin yan. Magulo yan eh. Gawa tayo ng bago dito. Alt natin. Tapos all in packages. Ayan, para pwede natin baguhin yung kulay ni international
yung kulay niya, white. Ayan. The packages naman, kulay niya is green. Ayan. Okay. Ayan. Ayan na. May halos magkaparehas na siya. Now, pwede mo na yan i-adjust or i-group mo na yan all, tsaka itong brush na to, Ctrl G. Para pag nag-move ka, yan lang talaga ang i-move mo ngayon. I-adjust mo. Okay ba? To 0. Ayan na siya. Now, dito naman sa Ctrl 0. Ito naman, ang suggestion ko dito is logo mo na to. Kung ano man ang pangalan ng logo mo. Just M Cute. Yes, yan. Ano man ang logo mo dito. Bahala ka na. Now, kung gusto natin matutunan naman itong paano gawin ito. Mahaba naman yung kwento na yan. Pwede natin pag-aaralan sa susunod yan. But, since ang pinapakita kasi dito is yung travel tour mo o yung travel agency mo. So, pwede kang gumawa ng sariling logo. God's will, makagawa tayo ng tutorial for the logo. Yung mga simple na basic na logo lang. Tapos, yun yung pag-aaralan natin sa susunod para may logo na tayo. Sa ngayon, so far, gawa lang ako ng sa akin. Dudes 2000 Travel Agency. So, marami pang kulang yan. Bali, gawa tayo ng sarili nating logo natin para lang may makitang logo. Shape, kahit anong shape. Anong shape? Halimbawa, ito yung logo ko. Halimbawa lang naman yan. Ano ba to? Yan. Halimbawa, yan yung logo ko. Yung text ko naman is papalitan ko. Halimbawa, palitan ko ng kulay. Green. Whatever. Yan. Ayan, bawa yan. Ito yung logo ko. Tapos ito yung agency ko. Masyadong malaki. Bawasan natin. Yan. Ito yung agency ko. Ito yung logo ko. Actually, pwede mo rin palitan yan. Since, halimbawa lang naman yan. Pwede natin lagyan ng bibilin post para lumabas. Hangit. Anyway. Ayan. Okay. Ayan na yung agency natin. May kulang pa yan. Dapat may number ka din. Telephone number mo, yung email mo, saan mo siya ilalagay. Pwede mo ilagay dito para makita talaga. Para matawagan ka agad. So, ayan po yung request ni pangalan ni Just M Cute. Yes, sana naman may nakuha po kayo or natutunan sa pag-aaral natin. Pagdating po doon kung paano gumawa ng ads or flyers. So, importante lang naman is i-consider natin kung para saan natin gagawin. Ito ba flyer for printing para makita natin yung para pag nag-print tayo yung image natin, size natin is dapat yung resolution is 300 or 200 for printing. For web naman or viewing sa web, sa desktop or sa laptop,
pwede ng 72, yung pinaka standard na resolution na gamitin natin. Ngayon, ano pa ba mga tanong? Yun lang naman is, pag nakuha mo na yung basic talaga, madali na lang po talaga siyang gumawa sa Photoshop. Kaya, kailangan sipag at tiyaga lang po talaga sa pag-aaral pagdating sa Photoshop. Yung basic lang, pag nakuha na natin yung mga basic tools, yung function niya, pwede na tayong kumopya or gumawa ng sarili nating concept, tapos gawin na natin. Ganun lang po kadali. At pagkatapos yan, of course, save mo na siya. Or pag pwede mo siyang right click, select mo siya lahat, shift, tapos select mo siya lahat. Yan, naka-highlight lahat. Control G, group mo siya. Ngayon, i-duplicate mo yung grupo na yan para for backup. Close mo yan siya. Kasi ito, pag may edit ka pa, may babaguhin ka, dito ka magbabago ngayon. Kasi ito naman, gagawin mo, i-merge mo yung group na yan para pwede mo na siya dalhin lahat. Wala ka nang, pag tingin mo final na yan, pwede mo na yang i-post sa Facebook. Pag pinost mo yan sa Facebook or print mo, save as mo yan bilang JPEG, PNG, PDF. Pag gusto mong ipe-print, kung wala kang printer, JPEG, PNG, PDF file, ayan, pwede yang i-print. Napag-aralan na natin yan. So, sana may natutunan po kayo sa pag-aaral na to at maraming salamat sa feedback ni Jus M. Cuties from Ormoc City. Sana po ay may natutunan po kayo at itong nasa baba, madali na lang po to base dun sa ano natin, kasi sayang wala na akong oras, masyadong gabi na, may pasok pa bukas. Sana sa susunod, pag may mga tanong pa po, pwede niyo pong sa channel ko na lang or dun sa video na lang, or mag-visit na lang po kayo sa YouTube, tapos doon na natin pag-uusapan yung mga dapat gawin, or gusto mo pa talagang gumawa ng ganito, pwede pa natin gawin yan, depende sa request. So hanggang sa muli at maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at God bless you all.